Iniwan ako ng mga magulang ko sa bahay habang dinala nila ang kambal ko sa concert ni Taylor Swift. Sa ikalimang araw na wala sila, isang babae ang nag-abot sa akin ng tsekeng nagkakahalaga ng 5 million pesos. Namutla ang tatay ko at pubulong na sinabi, "Paano kanya nahanap?" Simula pa lang, palagi nang itinuturing ng mga magulang ko ang kambal ko na paboritong anak. Kaya tumigil na ako sa paghahabol ng approval nila. Gumawa ng sarili kong buhay at nag-move on, pero hindi pa pala sila tapos sa akin. Bago tayo makarating doon, magsimula muna ako sa umpisa. Ako at ang kambal kong na si Melanie ay nagtapos ng high school sa parehong araw. Iisipin mo, pantay ang trato, di ba? Mali. Si Melanie ang palaging paborito, perpektong grado, sandamakmak na academic awards at acceptance letters kung saan-saan. Samantalang ako, 4 na taon akong naglaro ng basketball, gumigising ng alas 6 ng umaga para sa practice. Nakakuha ako ng full ride Division 1 scholarship dahil sa basketball. Nakapag-ipon ako ng napakalaking halaga para sa mga magulang ko. Tinipid ko sila ng humigit kumulang 1 million pesos para sa aking kolehiyo at wala na silang gagastusin ng dahil sa scholarship ko. Ang reaksyon ng tatay ko, isang mahina at malamig na handshake. Ang nanay ko, "Ay, ang galing mo." Yun lang ang nasabi niya, tapos bumalik na sila sa pagpaplano ng celebration party ni Melanie. Naging valedictorian si Melanie. Nang tawagin ang pangalan niya sa graduation, halos 300 litrato ang kinunan ng tatay ko, lahat ng anggulo. Nang ako na ang umakyat sa entablado, ang mga magulang ng best friend ko na si Ethan ang nagpalakpakan. Ang mga magulang ko, hindi man lang tumingala mula sa cellphone nila. Buong gabi, parang Melanie Appreciation Festival ang nangyari. Kinabukasan pagkatapos ng graduation, umupo ang mga magulang ko kasama si Melanie at tinanong siya kung ano ang gusto niyang regalo. Siya lang. Nasa kusina ako, nagluluto ng almusal at nagkunwari silang wala ako roon. "Pinaghirapan mo to, Melanie. Walang limitasyon ang kaya mong marating. Napakagaling mo." Pinahaba pa ni Melanie ang sagot. Sa wakas, sinabi niya, "Gusto ko ng tickets sa Taylor Swift Eras Tour para sa akin at sa mga kaibigan ko. Yung magagandang upuan ha." Agad na kumilos ang mga magulang ko. Bukas ang laptop, handa ang mga credit card, tinitingnan ang mga VIP package. Tumakbo si Melanie paakyat ng hagdan, sumisigaw sa tuwa. 1 oras, dumating na ang mga kaibigan niya para mag-celebrate. Nakatayo lang ako roon, maghihintay na may makapansin na buhay pa ako. Pagkaalis ni Melanie kasama ang mga kaibigan niya, napilitan akong magtanong, "Kasama ba ako sa concert?" Tahimik ang buong bahay. Nagkatinginan ang mga magulang ko. Umubo ang nanay ko. "Ano kasi, regalo kasi to ni Melanie. Babayaran lang namin ang tickets at ihahatid sila. Hindi naman kami manunood ng concert kapag kasama ka, parang family road trip na, hindi na espesyal para kay Melanie." Sinabi kong walang sense iyon. Sumabat ang tatay ko. "Gusto ni Melanie na siya lang to kasama ang mga kaibigan niya. Ayaw niyang kasama ka." "Oo, alam ko. Kailangang si Melanie palagi ang sentro ng atensyon." Tumango na lang ako at umakyat sa kwarto. Hindi ako sanay magmakaawa, pero masakit. 4 na taon ng sakripisyo, full scholarship, daang-daang libong dolyar na natipid ko para sa kanila, pero gumastos sila ng mas malaking halaga sa concert tickets ni Melanie habang iniwan akong mag-isa sa bahay. Sa sumunod na linggo, puro tungkol sa biyahe ang usapan, parang naging invisible ako. Binigyan lang ako ng mga magulang ko ng basic instructions bago sila umalis. 7,000 pesos para sa pagkain, emergency numbers at paalala na ilak ang pinto tuwing gabi. Dumaan si Melanie sa harap ko na hindi man lang nagsalita. Nakaabang na sa labas ang mga kaibigan niya, pare-parehong naka-pink na outfit. Pinanood ko silang umalis mula sa porch.
Noong ikalawang araw, parang sa akin na ang bahay. Dumalaw sina Ethan at ang mga tropa ko. Naglaro kami, nag-order ng pizza at nagising hanggang madaling araw. Hindi man Taylor Swift pero pakiramdam ko ay kalayaan. Ikalimang araw, 8:30 ng umaga, may dumulas sa butas ng mailbox, isang sobre, walang selyo. Ang nakalagay, Jackson, kailangan kitang makausap tungkol sa isang mahalagang bagay na may kinalaman sa pamilya mo. Kilala ko ang nanay mo noong bata pa siya. Babalik ako mamayang hapon, bandang 2:30 p.m. Huwag mo munang sasabihin ito kahit kanino. From Sylvia. Sino ba si Sylvia at ano ang gusto niyang sabihin sa akin? Muntik ko nang i-text ang mga magulang ko pero may kung anong pakiramdam na nagsabing huwag muna. Eksaktong 2:30 p.m. ng hapon, tumunog ang doorbell. Sumilip ako sa bintana. Ang babaeng nasa porch ay kamukhang-kamukha ng nanay ko. Parehong mukha, parehong ilong, parehong tindig, pero mas bata, mas matangkad at may blonde highlights. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Hello Jackson, ako si Sylvia. May Norwegian accent siya, siguradong hindi taga rito. Kamukha mo ang nanay ko. Napaurong siya. Naintindihan ko. Bahagi iyon ng kailangan nating pag-usapan. Maaari ba akong pumasok? Pinapasok ko siya. Pagpasok niya, tumingin siya sa paligid, sa gaming setup, sa mga kahon ng pizza na nakasalansan. Hindi siya nanghusga, ngumiti lang siya. Wala kasi ang mga magulang ko, sabi ko. Nasa labas sila ng bayan kasama ang kapatid ko. Ilang araw pa sila doon bago bumalik ng bahay. Nang sabihin ko ang salitang kapatid, bahagya siyang napangiwi. Hindi man lang sinubukang itago. Iniwan ka nilang mag-isa habang isinama nila yung kapatid mo sa ibang lugar? Halos may masabi pa siya pero pinigil niya ang sarili niya sa kalagitnaan ng pangungusap. At doon, bigla kong ikinuwento ang lahat. Ang biyahe ni Melanie sa concert, kung paanong walang halaga sa kanila ang scholarship ko. Kung paanong iniwan akong mag-isa. Tahimik lang siyang nakinig. At sa bawat detalye na ibinabahagi ko, mas lalo siyang nabahala. Pagkatapos kong magsalita, nanahimik siya ng halos 1 minuto. Pagkatapos, inabot niya ang bag niya at may inilabas na sobre. May ibibigay ako sa'yo, sabi niya. Balak kong maghintay at ipaliwanag ng maayos, pero matapos kong marinig ang lahat ng ito, kailangan mo na ito ngayon. Inabot niya sa akin ang tseke, 5 million pesos. Nakatitig lang ako roon. Joke ba to? Hindi ito joke, Jackson. Sa'yo ang pera. Isipin mo ito bilang galing sa isang taong dapat sana ay naging bahagi ng buhay mo. Sabi mo kilala mo ang nanay ko. Huminto siya saglit. Kaibigan niya ako noong bata pa siya. Magkasama kaming lumaki. Nawalan kami ng ugnayan nang lumipat ako sa Norway. Kamakailan lang kami nagkausap ulit at nalaman kong nagtapos ka na. Parang may pagpapractice ang pagkasabi niya. Bakit ako lang? Tanong ko. Nagtapos din si Melanie ha? May mga dahilan ako, sagot niya. Pakiusap Jackson, tanggapin mo ang pera. Nag-usap kami ng mga 25 minutes pa. Tinanong niya ako tungkol sa basketball, sa plano ko sa kolehiyo at sa pamilya ko. Lahat sa maingat na paraan. Sinabi ko ang mga pangunahing bagay. Hindi kami magkasundo ni Melanie. Palagi siyang ang paborito ng mga magulang namin. Siya ang may atensyon, papuri at selebrasyon. Ako ang laging backup option. Sa bawat detalye, lalo pang dumidilim ang mukha ni Sylvia. Nang ikinuwento ko na hindi man lang tumingala ang mga magulang ko noong umakyat ako sa entablado sa graduation, napakuyom ang mga kamao niya. Nang sabihin kong iniwan akong mag-isa habang dinala nila si Melanie sa concert ni Taylor Swift, parang nasusuka siya. Parang may gusto pa siyang sabihin, pero tumayo na lang siya. Kailangan ko nang umalis. Pero pakiusap, ideposito mo na ang tseke. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng kahit na ano. Isinulat niya ang numero niya sa isang papel. Kahit na ano, tawagan mo ako.
Hinawakan niya ang balikat ko bago umalis. Naiwan akong nakaupo roon. Hawak ang mas maraming pera kaysa sa buong buhay ko. Mula sa isang babaeng kakilala ko lang, walang naniniwala sa akin ng ganoon. Hindi ang mga magulang ko, hindi ang mga guro, isang estrangherang kamukha ng nanay ko lang. Malinaw na imbento ang kwento niyang childhood friend. May kakaiba roon, lalo na nang mapangiwi siya nang banggitin ko ang kapatid ko. Pero sa sandaling iyon, may mas malaking problema ako. Babalik ang mga magulang ko pagkalipas ng ilang araw. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito. Isiniksik ko ang tseke sa bulsa ng brown leather jacket ko. Sinusuot ko iyon halos palagi. Pagkatapos, itinapon ko ang jacket sa laundry hamper dahil kailangan na itong labhan. Nakalimutan ko na sa loob pala ang tseke, isang malaking pagkakamali. Bumalik ang pamilya makalipas ang 3 araw, sunog sa araw. Nag-post si Melanie ng napakaraming litrato online. Walang ni isa ang nagtanong kung kumusta ang naging linggo ko. Makalipas ang halos 1 oras, may mabibigat na yabag sa hagdan. Binuksan ng tatay ko ang pinto ng kwarto ko nang hindi kumakatok. Nasa likod niya ang nanay ko. "Jackson, kailangan nating mag-usap." Hawak ng nanay ko ang brown leather jacket ko. "Naghihiwalay kami ng labada at may nakita kami sa bulsa mo bago ito labhan." Inilabas niya ang tseke. Dahan-dahan niya itong binuksan. Namula ang mukha ng tatay ko. 5 million pesos. Nakapangalan sa'yo. Saan ito galing, Jackson? "Bakit kayo naghalungkat ng bulsa ko?" Sagot ko. "Sagutin ninyo ang tanong." "May dumalaw na babae habang wala kayo." Sabi ko. "Si Sylvia, sinabi niyang childhood friend ninyo." Agad na nawala ang kulay sa mga mukha nila. Nanginginig ang boses ng tatay ko. Saan siya tumutuloy ngayon? Hindi sino siya, hindi ano ang gusto niya. Saan siya tumutuloy? Pabulong ang nanay ko. "Paano kanya nahanap?" "Nahanap? Hindi binisita?" "Ano ang sinabi mo sa kanya?" Paos na tanong ng nanay ko. "Wala, sinabi ko lang na wala kayo. Iniabot niya ang tseke at umalis." "Sino ba siya?" Nagkatinginan sila. Ganap na panik. "Kailangan ibalik ang perang yan." "Bakit naman?" Tanong ko. "Inabot niya sa akin yan eh." "Dahil hindi angkop, hindi ka tumatanggap ng pera mula sa estranghero." "Mukhang childhood friend ninyo siya." Sabi ko. Maliban na lang kung kasinungalingan iyon. Napanood ko silang magpumiglas, naghahanap ng sasabihin. Dumating si Melanie, narinig ang malalakas na boses at nakita ang tseke. Lumaki ang mga mata niya. 5 million pesos yan ha? Tinangkang itulak siya palabas ng tatay ko, pero sumingit siya at inagaw ang tseke mula sa kamay ng nanay ko. "Nakapangalan lang kay Jackson. Kung may random na nagbigay ng pera sa pamilya natin, dapat hati-hati." "Pera ko yan," sabi ko. "Partikular niya itong ibinigay sa akin, hindi sa inyo." Baluktot ang mukha ni Melanie. "Kambal tayo, sabay tayong nagtapos, malamang minanipula mo siya." 25 minuto ko lang siyang nakausap, Melanie." "Hay nako, ginamit mo naman ang paawa card." Sabi niya. Humarap siya sa mga magulang namin. "Ganyan siya palagi." Sumabat ang tatay ko. "Kung ikaw lang ang binigyan ni Sylvia, dapat may sinabi ka sa kanya." Napatawa ako. "Iniwan niyo nga ako sa bahay habang gumagastos kayo ng libo-libo para kay Melanie, tapos ako pa ang nanlalamang." Naging malamig ang mukha ng nanay ko. "Regalo iyon para kay Melanie, Jackson. Bakit ang ramot mo?" "Nakuha na niya ang regalo niya. Ito ang akin, 5 million pesos, hindi para kay Melanie." Nagsimulang sumigaw si Melanie. "Kailangan mong hatiin ang pera, Jackson. Pamilya tayo." Lumapit ang tatay ko. "Hahatiin mo ang pera, period. Tapos na ang usapan, Jackson." Sumabog si Melanie.
Sumisigaw kung gaano raw ako ka-selfish at kung gaano siya naiinggit sa tagumpay ko. Kinampihan siya ng mga magulang namin, nakatayo lang ako roon. Hinayaan ko silang sumigaw, naghintay lang, nang sa wakas ay tumigil sila. Sinabi ko, "Legal na akin ang tseke, 19 na taong gulang na ako, maaari ko itong ideposito ng walang pahintulot ninyo. At hindi ako magbabahagi kahit 1 piso. Naging yelo ang nanay ko. Kung tatanggi ka, hindi ka na maaaring tumira rito sa bahay. O sige, aalis na lang ako. Nakatitig lang sila. Inilabas ko ang phone ko at tinext yung best friend ko na si Ethan kung pwede ba akong makituloy sa kanila hanggang pasukan sa college. Lumala ang sitwasyon ng pamilya. Makalipas ang 30 seconds, may sagot na. Tinanong ko na ang mga magulang ko, Jackson. Pumayag sila. Darating ang tatay ko mamaya, dala ang truck. Tumingin ulit ako sa kanila. Susunduin ako ng tatay ni Ethan makalipas ang 1 oras. Wala na ako rito bago maghapunan. Nagpanik ang mukha ng nanay ko. Jackson, pwede nating itong pag-usapan. Pinalayas niyo na ako. Iginagalang ko lang ang desisyon ninyo. Tumawa pa si Melanie. Babalik ka rin sa loob ng 1 buwan, Jackson. Hindi ako babalik dahil may full scholarship ako. Ayos lang ako. Pumasok ako sa kwarto ko at nagsimulang mag-impake. Narinig ko silang nagtatalo sa ibaba. Sabi ng tatay ko, immature daw ako. Sabi ng nanay ko, sana mas maayos nilang hinawakan ang lahat. Sabi ni Melanie, nag-iimbento lang daw ako, hindi ako nagbibiro. Eksaktong 1 oras ang lumipas, dumating ang tatay ni Ethan na ikarga ko ang mga gamit ko sa loob ng 45 minutes. Nanood ang mga magulang ko mula sa bintana pero hindi lumabas. Nanatili si Melanie sa kwarto niya. Tumingin ang tatay ni Ethan sa bahay habang tinatapos namin ang pagkarga. Ayos ka lang ba, iho? Opo, ayos lang ako. Kawalan nila. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa guest room ni Ethan. Iniisip ang 19 years na ginugol ko sa maling lugar. Iniisip ko rin si Sylvia at ang reaksyon ng mga magulang ko nang banggitin ko ang pangalan niya, yung panic. May itinatago silang napakalaking lihim. Gusto kong malaman kung ano iyon. 3 araw ang lumipas, tumawag si Sylvia. Maingat ang boses niya sa telepono. Jackson, narinig kong umalis ka na. Ligtas ka ba? Paano niyo po nalaman yun? Binabantayan kita, sagot ni Sylvia. Pasensya na, dapat mas naihanda kita. Sino ka ba talaga? May katahimikan sa linya. Pwede ba tayong magkita? Marami kang dapat malaman. Makalipas ang 2.5 oras, nagkita kami sa isang coffee shop sa downtown. Naroon na si Sylvia nang dumating ako. Umupo ako sa tapat niya. Simulan mo na. Huminga siya ng malalim. Hindi ako childhood friend ng nanay mo. Ako ang mas bata niyang kapatid. Biglang nagkaroon ng saysay ang pagkakahawig namin. Sinabi niyang only child siya dahil pinilit siyang sabihin iyon ng mga magulang namin. Dagdag niya, tinakwil nila ako nang mabuntis ako habang nasa kolehiyo. Parang bumagsak ang sikmura ko. Sino ang ama ng dinadala mo? Ikaw at si Melanie. Biglang nawala ang ingay ng coffee shop. Nagsisinungaling ka. Sana nga, sagot niya. Inilabas niya ang isang folder, orihinal na birth certificate, hospital records at adoption documents. Inilatag niya ang mga papel sa mesa. Nakita ko ang pangalan ko, pangalan ni Melanie, at ang pangalan ni Sylvia nakalista bilang ina. Inampon kayo ng mga magulang mo noong 4 na araw pa lang kayo. Paliwanag niya. Matagal na silang sinusubukang magkaanak. Nang mabuntis ako sa edad na 19 years old, inayos nila ang lahat. Gusto nila kaming 2? Tanong ko sa kanya. Dumilim ang mukha niya. Hindi. 1 anak lang ang gusto nila. Mas mainam kung babae. Yun talaga yung pangarap nila.
baby girl. Pero tumanggi akong paghiwalayin kayo. Alinman sa sabay kayong kukunin o hahanap ako ng ibang pamilya. Pinilit ng mga magulang niya ang mga magulang ko na ampunin kaming dalawa. Biglang nag-click ang lahat. Bakit paborito si Melanie? Bakit walang pakialam ang mga magulang ko sa mga tagumpay ko? Bakit palagi akong nasa gilid dahil obligasyon lang ako, hindi nila ako ginusto? Pasensya na, Jackson, sabi ni Sylvia. Kung alam ko lang kung paano kanila tatratuhin, hindi ko sila hahayaang kunin kayo. Pinaglaban kong manatili kayong magkasama dahil akala ko iyon ang tama. Bakit mo kami ibinigay? 19 na taong gulang lang ako at nasa kolehiyo pa. 2 pagpipilian ang ibinigay sa akin ng mga magulang namin. Ipapaampon kayo o itatakwil nila ako ng tuluyan. Nanginginig ang boses niya. Pinagsisisihan ko iyon araw-araw. At nasa Norway ka buong panahon? Lumipat ako roon para sa trabaho. Nakilala ko ang asawa kong si Anders. 13 taon na kaming kasal. May anak kami. Anak? Kapatid mo siya sa ina. Si Noah, 11 taong gulang. May kapatid akong tunay. Isang kapatid na walang kaalam-alam sa pag-iral ko. Bakit ngayon ka lang bumalik? Nagkakontak ulit kami ng mga magulang namin ngayong taon. Nakonsensya sila at binigay nila sa akin ang address mo nang hindi sinasabi kina Margaret at Thomas. Napagtanto ko kung bakit nagpanik ang mga magulang ko. Yung 5 million, bulong ko. Isang pagtatangkang ayusin ang hindi na maaayos. Gusto ko lang bigyan ka ng opsyon, sabi niya. Tahimik kaming umupo. Sa wakas, nagsalita ako. Ano na ang mangyayari ngayon? Nasa sayo. Kung gusto mo akong maging bahagi ng buhay mo, nandito ako. Kung hindi, igagalang ko. Pero karapat-dapat mong malaman ang katotohanan na ako ang iyong tunay na ina. Inisip ko ang buong buhay ko, lahat ng hindi kailanman nagme-make sense. Gusto ko pong makilala yung kapatid ko, si Noah. Biglang lumiwanag ang mukha ni Sylvia. Matagal ka na niyang tinatanong. Sinabi ko sa kanya na may 2 siyang mas nakakatandang kapatid. Magkokolehiyo po ako sa loob ng 4 na buwan. At pagkatapos noon, gusto ko pong makilala kayong 3, sabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Salamat sa pagkakataong ito, Jackson. 3 oras kaming nag-usap tungkol sa Norway, kay Noah at sa 19 years na araw-araw niyang iniisip ako. Ikinuwento ko naman ang basketball at kung paano ko halos pinalaki ang sarili ko. Bago kami umalis, muli niyang sinabi, tawagan mo ako kung kailangan mo ng kahit na ano, Jackson. Pag-uwi ko ng bahay, wala pa rin ang mga magulang ko. Tahimik ang buong lugar, parang walang nakatira. Umupo ako sa kama ko at matagal na nakatitig sa kisame. Paulit-ulit sa isip ko ang lahat ng sinabi ni Sylvia. Lahat ng alaala ko biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi pala ako kulang, hindi pala ako palpak, hindi pala ako problema, at hindi lang talaga nila ako ginusto. Kinabukasan, bumalik na ang mga magulang ko. Narinig ko pa lang ang pagbukas ng pinto. Ramdam ko na agad ang tensyon. Maingay si Melanie, masayang ikinukwento ang concert, kung gaano kalapit ang upuan nila, kung gaano kaganda ang ilaw, kung paano siya pinansin ng isang staff. Nakaupo lang ako sa sala. Pagkakita sa akin ng nanay ko, agad siyang napatigil. Bakit ka nandito? Kasi alam ko na ang lahat. Umupo sila sa tapat ko. Si Melanie, dumiretso na sa kwarto niya na parang walang nangyayari. May tumawag sa amin, sabi ni Mama. Isang babae, ipinakilala niya ang sarili niya bilang si Sylvia. Hindi ako nagsalita. Ano ang sinabi mo sa kanya? Tanong ni Papa. Wala, sagot ko. Siya ang nagsabi sa akin ng lahat-lahat. Namuti ang mga mukha nila. Hindi mo dapat siya kinausap, mabilis na sabi ni Mama. Wala siyang karapatang guluhin ang buhay natin. Ang buhay ninyo.
Itinama ko. Hindi ang sa akin. Tumahimik ang silid. Alam ko na ang totoo. Dagdag ko. Alam ko kung bakit palagi siyang nauuna. Si Melanie palagi ang paborito. Alam ko kung bakit parang obligasyon lang ako dahil hindi niyo ako kailangan, hindi niyo ako minahal. Tumayo si Papa. Ginawa namin ang makakaya namin, Jackson. Napatawa ako. Walang saya. Hindi. Ginawa ninyo ang minimum na kailangan para masabing mabuti kayong magulang. Nagulat sila sa tono ko. Hindi ninyo ako ipinaglaban, hindi ninyo ako pinili, at ngayon malinaw na sa akin kung bakit. Lumapit si Mama, nanginginig ang boses. Minahal ka namin, Jackson, sa paraang kaya namin. Pero hindi sapat, sagot ko. At alam nyo yun. Huminga ako ng malalim. Aalis na ako. Ano? Sabay nilang sabi. May scholarship ako, may sarili na akong plano at may pamilya ako na gustong makilala ako. Hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nila. Tahimik silang pareho. Hindi ko kayo kinamumuhian, pero hindi na rin ako babalik dito kahit kailan, sabi ko. Bago ako lumabas, nagsalita si Papa. Paano si Melanie? Huminto ako sa pintuan. Si Melanie ang pinili ninyo, panindigan ninyo yun. Hindi na ako lumingon sa kanila. Pagkalipas ng 4 na buwan, lumipat ako para sa kolehiyo. Tinupad ni Sylvia ang lahat ng pangako niya. Tinulungan niya akong mag-ayos ng tirahan. Pinakilala ako kay Noah sa video call at unang beses sa buhay ko. May taong proud sa akin kahit wala pa akong napapatunayan. Si Noah ay eksaktong tulad ng iniisip ko. Makulit, matalino at palaging nagtatanong tungkol sa dalawa niyang kapatid. Hindi ko sinabi kina Mama at Papa kung saan ako nag-aaral. Hindi rin ako inimbitahan ni Melanie sa kahit anong pagkatapos noon. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na masakit dahil sa wakas natutunan kong piliin ang sarili ko. At sa wakas, mayroon na akong matatawag na pamilya na proud at mahal ako. Wakas. Maraming salamat sa pakikinig. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mangyaring mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mas marami pang nakakagulat na totoong kwento sa buhay.